Magandang araw. Ako si Doktor. Ngayon pag-uusapan natin ang isang bagay na halos lahat ng tao ay hindi namamalayan na sobra-sobra na sa kanilang buhay. Asukal, sugar, matamis, masarap, pero tahimik na mapanganib. Ang tanong ngayon ay simple pero seryoso. Ano ang mangyayari sa katawan mo kung ititigil mo ang asukal sa loob ng 14 na araw? Hindi ko sinasabi na madali ito. Hindi rin kita tatakutin. Ipapaunawa ko lang sa iyo kung ano ang tunay na nangyayari sa loob ng katawan mo kapag bigla mong binawasan o tinanggal ang asukal. Walang komplikadong salita, walang drama, totoo lang. Simulan natin sa unang araw, day 1. Sa unang araw na itinigil mo ang asukal, walang malaking pagbabago na agad mong mararamdaman sa katawan. Pero sa loob, nagsisimula na ang adjustment. Ang katawan mo ay sanay na may regular na supply ng sugar. Kapag bigla itong nawala, parang nagugulat ang system mo. Ang utak mo ay naghahanap ng glucose dahil ito ang mabilis nitong source ng energy. Sa araw na ito, maaaring makaramdam ka ng konting pagkahilo, iritasyon o pananabik sa matatamis. Normal ito, hindi ka mahina, ibig sabihin lang nito ay sanay ang katawan mo sa sugar. Ang insulin, ang hormone na nagkokontrol ng blood sugar, ay nagsisimulang mag-adjust. Day 2 hanggang day 3. Dito kadalasang nahihirapan ang maraming tao. Sa puntong ito, bumababa ang blood sugar spikes na dati ay galing sa matatamis na pagkain. Ang katawan mo ay nagsisimulang maghanap ng ibang paraan para gumawa ng energy. Dito pumapasok ang taba bilang source ng fuel. Sa panahong ito, maaaring makaramdam ka ng pagod, sakit ng ulo, o pagiging mainitin ng ulo. Marami ang nagsasabi, "Dok, parang may withdrawal." Tama, dahil ang asukal ay nakaka-activate ng reward system sa utak. Kapag wala ito, parang may kulang. Pero tandaan mo ito, hindi ito permanenteng pakiramdam. Day 4 hanggang day 5. Dito nagsisimula ang pagbabago. Ang insulin levels mo ay mas nagiging stable, hindi na biglang taas, biglang baba. Ang katawan mo ay mas maayos ng gumagamit ng stored fat bilang energy. Mas malinaw ang isip ng ilang tao sa stage na ito. Mas kaunti ang brain fog, mas kalmado ang pakiramdam. Marami ring napapansin na mas hindi na sila gutom palagi. Bakit? Dahil ang sugar ay nagdudulot ng mabilis na gutom. Kapag nawala ito, mas nagiging balanse ang appetite hormones mo tulad ng leptin at ghrelin. Mas marunong nang magsabi ang katawan mo kung kailan ka talaga gutom. Day 6 hanggang day 7. Isang linggo na walang asukal. Sa puntong ito, nagsisimula ng bumaba ang bloating. Ang tiyan ay mas hindi na namamaga. Ang digestion ay mas maayos. Ang ilang tao ay napapansin na mas magaan ang pakiramdam ng katawan nila paggising sa umaga. Sa loob, ang atay mo ay hindi na overloaded sa pag-process ng excess sugar. Mas nabibigyan ito ng oras para sa detoxification at fat metabolism. Ang inflammation sa katawan ay unti-unting bumababa. Ito ay mahalaga dahil ang chronic inflammation ay konektado sa maraming sakit. Day 8 hanggang day 10. Dito napapansin ng marami ang pagbabago sa balat. Mas hindi na oily, mas kaunti ang pimples. Ang asukal ay nagkukos ng inflammation at glycation na nakakaapekto sa skin aging. Kapag tinanggal mo ito, mas may chance ang balat na mag-repair. Mas stable rin ang energy levels. Hindi ka na umaasa sa kape o matatamis para lang gumana sa araw. Ang energy mo ay mas steady. Mas hindi ka na rin inaantok bigla sa hapon. Ang utak mo ay mas sanay ng gumamit ng fat at ketones bilang fuel. Day 11 hanggang day 12. Sa yugtong ito, mas malinaw na ang epekto sa timbang, hindi dahil magic ang no sugar, kundi dahil bumaba ang total calorie intake at mas gumanda ang insulin sensitivity. Kapag mas sensitive ang katawan mo sa insulin, mas madali nitong ginagamit ang glucose at mas kaunti ang in-store bilang taba.
Mas kontrolado na rin ang cravings. Hindi ka na biglang naghahanap ng tsokolate o soft drinks. Ang panlasa mo ay nagsisimulang mag-reset. Ang prutas ay mas nagiging matamis sa paningin mo. Ang natural sweetness ay mas napapansin. Day 13 hanggang day 14. 2 linggo na. Sa puntong ito, maraming tao ang nagsasabi na ayaw na nilang bumalik sa dating sugar habits. Hindi dahil bawal, kundi dahil mas maganda ang pakiramdam nila ngayon. Mas maayos ang tulog, mas tahimik ang isip, mas kontrolado ang gutom. Sa loob ng katawan, mas balanse na ang blood sugar, mas mababa ang risk ng insulin resistance, mas kaunti ang stress sa pancreas, mas maayos ang komunikasyon ng hormones. Hindi ito detox miracle, ito ay simpleng pagbibigay ng pahinga sa katawan mo mula sa sobrang asukal. Pero mahalagang linawin ito, ang asukal sa prutas ay hindi kaaway. Ang problema ay ang added sugar, soft drinks, candy, matatamis na kape, processed food. Ito ang tahimik na nagdudulot ng problema kapag sobra. Hindi ko sinasabi na hindi ka na pwedeng kumain ng matamis habang buhay. Ang sinasabi ko ay bigyan mo ng pagkakataon ang katawan mo na makaramdam ng buhay na walang sobrang sugar, kahit 14 na araw lang. Kung ikaw ay may diabetes, hypoglycemia, buntis o may iniinom na gamot, mahalagang kumonsulta muna sa doktor bago gumawa ng pagbabago sa diet. Ang video na ito ay para sa general education lamang. Hindi ito kapalit ng personal na payo medikal. Kung naramdaman mong gumaan ang pakiramdam mo habang pinapakinggan ito, pakinggan mo rin ang katawan mo. Minsan, alam na nito ang kailangan nito. Kailangan lang natin makinig. Salamat sa panonood. Alagaan ang katawan. Hindi lang ngayon, araw-araw.